Sir Benjo, anong naman yung comment or reaksyon ng mga kasama mong mga guro doon sa bagong policy ng DepEd? Hindi po ba si Vice President and Education Secretary Sara Duterte gusto diyan na medyo clear na yung classrooms, wala na yung mga unnecessary na mga design dyan, pinapaalis na po? Una-una, no, ito'y hindi pa po, parang walang eksakto, no, walang particular or specific, no, na policy tungkol dito, no. Naman natin ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Sir Benjo, magandang morning. Robert po sa programa ni Alvin Alchico. Yes, Sir Robert, magandang umaga po. Magandang umaga sa mga nanonood po. Oo, makikistorbo kami, Teacher Benjo, bago ka mag-plenary ha. Nakikibalita lang kami doon sa situation ng mga teachers natin dito sa Pilipinas. Unang-una, kumusta yung preparation ninyo? Makikita nyo ba na magiging smooth yung pagbubukas ng August 29 na klase? Well, alam mo Sir Robert, no, lagi naman tayong ready, no, at yung mga teacher naman po natin, di naman umaatras sa tungkulin po yan, no. So, kung usapin po ng preparedness, no, ng readiness ng mga guro, makakaasa po ang ating mga magulang, ang ating mga kababayan po diyan, no. But of course, isang ibang usapan pa, no, kung naka-ready ba yung ating mga eskwelahan, ano? Ayan. But of course, I have to say this, no, I have to say din this one particular matter, no, that really concerns our public school teachers, no, ay yung pong ating yung mga teacher natin di pa nakapagpahinga, no, Tito Robert, gusto kong sabihin yan, ano, dahil bilis ng pangyayari, no, July 15 po nagsimula yung aming supposed, no, bakasyon, pero between July 15 and August 29 ay napakarami pong activities na ginawa natin mga guro. Kumusta po, Teacher Benjo, number one, yung mga schools natin? May mga kasi syempre may mga nasira nung magkaroon ng bagyo. Yung iba naging evacuation center, ginamit na evacuation centers. Ngayon ba may mga ganun pang situation, monitoring yung inyong grupo? Well, meron pa pong mga ilan, ano po, pero siyempre nababakanti na po yan, ano, dahil siyempre hindi naman pinipersa, no, so pinipersuade na po natin ang mga LGUs natin, ano, na ibakante na yung mga ginamit na evacuation center, lalo na dito sa Central Luzon, no. Humuhupa na din naman po ang baha, no. There are some schools, no, konti na lamang naman ito, no, na nagsasabi na mukhang hindi pa sila ready, no, for the opening of classes, no. Ito naman ay pinapayagan naman ito ng Department of Education, ano po, na mag-delay ng physical classes po nila, no, kung sakasakali. Pero Sir Robert, kung konti lang ito, no, siguro pwede ko sabihin baka almost, no, ang buong bansa ay ready na for the opening of classes, no, despite, no, some issues and some concerns of our schools and our teachers po. Sir Benjo, anong naman yung comment or reaksyon ng mga kasama mong mga guro doon sa bagong policy ng DepEd? Hindi po ba si Vice President and Education Secretary Sara Duterte gusto diyan na medyo clear na yung classrooms, wala na yung mga unnecessary na mga design dyan, pinapaalis na po? Unang-una, no, ito'y hindi pa po, parang walang eksakto, no, walang particular or specific, no, na policy tungkol dito, no, maliban doon sa binanggit, no, sa DepEd Order 21, yung Brigada Eskwela, kung saan i-clear yung klase natin, yung classrooms natin, ano, doon sa mga unnecessary, no, posters, tarpaulins, no. So ang sabi doon ay unnecessary, no, but hindi nangangahulugan na pag sinabing i-clear natin yung classroom natin, no, doon sa mga unnecessary, no, na mga documents, no, o mga posters or whatever, hindi naman yung nakakahulugan, i-clear natin sa lahat, no po. Unnecessary ang sinasabi, ang binabanggit nga po doon, oversized signages, no, with commercial advertisements, no, sponsorship, endorsement, yung mga unnecessary artwork, decorations, no. We have to understand, no, na napakalaki po ng tulong ng mga posters, ng mga educational materials po na ito, no. At alam nyo, Sir Robert, no, lumalabas sa mga pag-aaral kahit sa abroad, no, ang sinasabi doon ay malaking tulong, no, sa understanding ng mga bata dahil
basically nakakuha tayo ng learning visual no, through our vision, through our eyes, no. So yung posters po ay napakalaking tulong po niyan. Halimbawa, no, bigyan ko kayo ng halimbawa sa Robert, no, yung solar system, no, yung panatang makabayan, yung konting bio note, no, doon sa ating mga bayani at kanilang mga larawan po diyan, no, yung mga kanilang ginawa para sa atin, yung mga lyrics ng mga makabayang awitin, etc. etc. Ang dami po niyan, no, at lahat ng ito ay nakakatulong sa pag-aaral, no. So sana we call on our colleagues, no, our school heads, no, teachers, ano, na don't take it too literally. No, ang sinasabi naman po ng ating kalihim at Vice President ay yung mga unnecessary. No, so pag sinabing unnecessary po, wala talagang, hindi talaga natin kailangan. Pero hindi mo ba kayang idepensa kung ikaw ay public school teacher, hindi mo ba kayang idepensa na dinidisplay ko yung ABC dito, na dinidisplay ko yung chemical table of elements, no? Ibig sabihin po, no, hindi natin pwedeng tanggalin itong lahat, no. Well, kung ayaw ng ating secretary na may picture ng secretary or ng presidente doon sa classroom, well, good, wala pong problema yan kasi specific naman yung sinabi niya no, pag tinanggal yung mga post yung mga picture ng mayor, ng congressman, kasi dami, di ba? Ang hirap natin pagkain no. Presidente, vice president, DepEd secretary, congressman, mayor, governor, vice mayor, di ba? So ang dami niyan. Baka nga yun ang nakakasira, no, sa mata ng bata, no. Pero yung picture ni Andres Bonifacio, ni Macario Sakay, ni Emilio Jacinto, ni Juan Luna, no, ni Antonio Luna, parang hindi naman dapat po tanggalin. Pati yung mga cabinet, hindi po ba parang may limitation na rin, and also the tables doon sa classroom kasi para spacious, maliwalas doon sa mga estudyante? Well, siguro, yan, pwede naman po yan. No? Pero we have to secure din. Ano? May mga gamit po kasi sa school. May mga gamit sa classroom. Lalo na, Sir Robert, yung mga classrooms po natin, permanent. No? Yan doon sa isang klase, sa isang section, no? Sa isang advisor. No? So, practical na rin po yun. Ano? Na parang minsan parang minsan may mga locker yung mga bata, may mga cabinet o doon nilalagay yung mga eraser, yung mga bunot, etc. no. So sana ma-rationalize no ito pong order na to, but at the same time no, Sir Robert, ang sinasabi ko nga po as of now, ito pa lamang naman po ay verbal no. So wala pang specific at mga particular na utos no hinggil dito ano yung pwede at ano yung hindi. Kailangan pumunta tayo sa ganung sa ganung level ng utos no. Hindi pa pwede na pag sinabi unnecessary, 'di ba? Magkakaroon tayo ng kani-kanyang justification at kani-kanyang kung ano yung necessary sa unnecessary. Yes, sir. Yes, sir. Dahil what may be necessary to you may not be necessary to me as your school head or as your principal. Oo nga, sabi nga nung teacher na nakausap ko, sabi niya halimbawa matagal na panahon na nakalagay yung mga letters na yun. Kung hindi marunong magsulat yung bata ko sa kakatitig niya nun, makukuha niya yung stroke, makokopya niya, magagaya niya dahil nakadisplay, lagi niya nakikita. Exactly, Sir Robert, no. Ayan ay galing yan sa mga pag-aaral, no. Hindi po yan basta-basta lang, no, na sinabi ng teacher na nakausap ninyo, no. Kasi maliban sa mga researches, no, kahit sa abroad po, sa atin sa Pilipinas, no, tayo mismo, no. I guess ikaw din, no. I wouldn't bet, but I guess no, ikaw din, Sir Robert, nung bata tayo, 'di ba? Nakita mo yung paano isulat ang letter A, ano yung kulay ng pula, kaibahan nito sa orange, 'di ba? Meron tayong color wheel, no, meron tayong chart ng ABC and everything. 'Di ba? Natuto tayo dito. Huwag nating ipagkait sa mga bata, no, mga kasamahan nating teacher. But of course, no, we call on the Department of Education and to our dear secretary din, no, to clarify no this order. So the people in the field wouldn't take it too literally, no. Hindi, Sir Benjo, hindi nyo ba nakita to na medyo late yung announcement ni VP Sara Duterte, ni Secretary? Kasi, di ba, ang mga teachers, bago pa magpasukan, bago pa magbrigada, nire-ready na nila yan, ginagawa na nila yan, pinagkakagastusan nila yan para maging maganda, presentable yung classroom sila, and then all of a sudden, wag nang gamamit. Yes, sir. No, yes, sir. Yun pa nga yung isa, no, kasi alam mo, binanggit mo pinagkakagastosan, talagang gumagastos ng sarili yung mga teacher natin, ano, para po diyan sa mga ganyang lalo na sa elementary.
Totoo yun, in Sir them, Benjo, no? doon sa Opo. elementary. Kasi may nakausap ako, Sir Benjo, bukod doon sa mga nila-letter cut nila halimbawa, yung iba pala ang ginawa para mas maging maganda at engaging doon sa bata, nagpa-mural sila doon sa classrooms nila. Gumastos sila ng more than 4,000 doon sa mural nila para maging maganda, doon magamit ng mga bata, and then mukhang paalis. Paano kaya ito? Yun nga po, no, yung gusto po nating i-apila, no, siguro, and we call on our secretary po, no, to clarify this order, especially yung ganyan, no, na pag nag-mural ka, gumastos ka, I hope ginastosan ng teacher ito, no, di naman ito Gastos siningil daw sa nila mga bata. sarili. Yeah, but the effort, no, of our children or our student artists, di ba? No, nakita nila na yung may ambag sila diyan kahit isang pintura lang, isang linya lang, no. Alam mo, it's sort of ownership no, na at medyo proud siya doon, di ba? Nabuboost din yung kanyang ego, nabuboost yung moral, no, I would say, no, yung confidence, no. So napaka-importante po nito, no. And dapat this is also in line with the DepEd's declaration, no, during the matatag curriculum na yung education po natin, no, ay will facilitate, no, will inculcate patriotism, 'di ba, yung responsible citizenship, 'di ba, etc. And these are actually, no, this could help, no, in maintaining such ideas, no, from our children po, no, yung responsible citizenship, patriotism, nationalism, na po, no, yung peace education. Di ba nilagyan natin diyan, ano yung mga quotation halimbawa, no, tungkol sa peace, no, ano yung o sino yung mga pwede nating masabi, no, icons, no, of pacifism halimbawa, no. Napaka-importante po nito, and that we really have to rationalize this policy po, if ever, no, if ever there is a policy, no, to be released, no, na supposedly ay written. Sir Benjo, tumalo naman tayo doon sa isa pa, no, sa macro level. Usually kasi kapag magpapasukan, laging ang issue, kakulangan ng classrooms, di ba? Kakulangan ng teachers, sobrang dami ng estudyante sa isang section, no, maabot ng 70. This school year, ano yung inaasahan naman natin ng grupo ninyo doon sa magiging i-expect ng publiko sa pagbubukas muli ng klase? Well, ganun pa rin naman po, no, kasi coming from the DepEd's own, no, admission, no, of problems na existing within our educational system po, no, makikita natin, ano, na kulang pa rin yung classrooms, no. Makikita po natin na meron pa rin tayong kakulangan, ano, dun sa ating teachers, no, and even textbooks, no, school buildings, no. So ganun po, no, yung mangyayari po, no, this coming school year, no. And yun nga po, no, kailangan ay well, the DepEd and the national government, no, kasi hindi lang naman 'to problema ng DepEd, no. We have to take note, no, na yung pondo ay galing sa Kongreso, 'di ba? Yung power of the purse nasa Kongreso, no. But meron naman tayong National Expenditure Program galing diyan sa executive, no, and Congress would work for it, no. Inaasahan po natin, ano, na merong allocation ng maayos po, no, na budget, no, for our classroom, construction of school buildings, no, purchase of books, no, and yung isa sa mga binanggit ni President Marcos, no, during his persona, no, yung parang digitization, no, or assistance, no, para doon sa mga kagamitan, ano, mga and internet access, no, for our schools and our children, and our children, ano. Malaki naman kasi, 'di ba, yearly malaki naman yung nagiging budget ng education, may Intel funds pa. Usually pinagtatalunan pa ngayon kung kailangan or hindi, 'di ba, Sir Benjo? Yes, sir, no, pinakamalaki, no, as per our constitution po, ang pinakamalaking budget dapat ay ibubugol, no, sa education sector po, no, and primarily, of course, no, sa Department of Education yan. Yung gamit ng mga Intel funds previous years, nakita ba ninyo na nakatulong doon sa education sector? Ay, hindi po kasi natin alam, no, kung paano ito ginamit, Sir Robert, no. Yun yung isang issue po natin dito, no. Kaya nga po sabi natin, ano, baka mas mainam, no, na makita, no, kitang-kita po sana natin, ano, kung saan dinadala yung budget ng Department of Education. Kasi yun nga rin yung isa pang issue ng mga ating mga kababayan, di ba? Biruin mo, may mga teacher po tayo na nagsosolicit, no, through digital cash transfer, no, ng mga pangpaayos ng classroom, no, and yet we have this
intelligence and confidential funds, no? So parang ironic naman po 'yan, no? Sana ma-resolve natin, no, yung problema primarily doon sa mga unang-una o doon sa mga basic, no, na mga usapin natin, ano, sa Department of Education. Ayun. Sir Benjo Basas, ang National Chairperson po ng Teachers Dignity Coalition, maraming salamat po sa inyong oras at aabang kami sa pagbubukas ng klase sa August 29. Thank you, sir. Yes, sir. Maraming salamat po. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.